Sa araw ng paghihiwalay, ang lalaki at babae ay nagsumpaan ng pinakamasasamang salita na habang buhay silang maging malungkot. Kinabukasan, ang babae ay dumiretso sa ibang bansa upang mag-aral at ang lalaki ay tuluyang sumuko sa buhay ng walang pag-aalala. Pagkaraan ng 7 taon, si Bai Ningbing, na isa ng tanyag na dalaga, ay bumalik sa bansa para dumalo sa reunion ng kanyang mga kaklase. Matapos ang ilang inuman, nagkunwari siyang walang pakialam at nagtanong, "Naaalala ko sa klase natin noon. May isang lalaki na nagngangalang Fang Yuan, bakit wala siya ngayon?" sabi ni Bai Ningbing. Nagkunwari pa siyang basta na lang dumampot ng baso ng alak at uminom, natakot naman si Tang Nuan na katabi ng mga lalaki. Matagal nang patay, mga 5 o 6 na taon na. Pagkatapos mong umalis ng bansa, 1 taon pa lang, namatay na siya sa isang aksidente. Biglang gumamit ng puwersa si Bai Ningbing, piniga niya ang basong hawak niya hanggang mabasag ito. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang palad. Hindi niya ito pinansin, nakatitig lang siya kay Tang Nuan. "Anong sinabi mo?" Tinitigan ni Tang Nuan ang madilim na mukha ni Bai Ningbing at nagmadaling nagpaliwanag, "Hindi ako nagbibiro. Totoong patay na si Fang Yuan. Noong summer ng 2nd year natin, para kumita ng pangmatrikula. Sumama siya sa ilang manggagawa para magtrabaho sa construction site. Balita ko, hindi niya sinasadyang matapakan ang hagdan at nahulog. Saktong nahulog siya sa tambak ng mga bakal, tumagos ang isang bakal sa kanyang katawan at nasira ang kanyang pali at tiyan. Pagkatapos dinala siya sa ospital, walang pambayad sa operasyon. Hindi rin siya inasikaso ng amo sa construction site. Sa huli, ang class advisor Pang Yi pumunta sa ospital para asikasuhin ang bagay na ito, sabi ni Tang Nuan habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Bai Ningbing, natatakot na baka hindi niya sinasadyang magalit ang dalaga. Noong panahong iyon, nagkaroon pa ng donation drive para sa kanya. Ipinadala pa ng class advisor ang litrato niya na nakahiga sa hallway ng ospital para ipakita sa amin. Hindi ko pa rin makalimutan ang masaklap na kalagayan niya noon. Tinitigan ni Bai Ningbing si Tang Nuan na unti-unting namumula ang mga mata. Natakot si Tang Nuan na hindi na niya alam kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Napansin ni Lin Zeng na katabi ni Tang Nuan ang kakaibang kilos ni Bai Ningbing. Kaya't mabilis siyang sumagot, hindi nagsisinungaling si Tang Nuan. Noong panahong iyon, magkasama kami ng class advisor na pumunta sa ospital. Hindi ko alam kung natagalan ang operasyon, basta ang sinabi ng doktor, wala na raw pag-asa. Pero ang doktor na yon, nalaman niyang walang magulang si Fang Yuan at sinabi na lang sa kanya na wala na siyang pag-asa at maghanap na lang siya ng kapamilya na mag-uwi sa kanya. Siguradong ayaw pumunta ng kanyang tiyuhin na walang hiya. Sa huli, ang class advisor pa rin ang naghatid sa kanya pauwi. Parang nararamdaman ni Bai Ningbing na pinupunit ang kanyang buong katawan. Naririnig niya ang bawat salita na sinasabi ng mga taong nasa tapat niya, pero kapag pinagsama-sama ang mga salitang ito, parang wala siyang maintindihan. Biglang may naalala si Lin Zeng at sinabi, "Tama, Ningbing, hindi ba't maganda ang relasyon niyo ni Fang Yuan?" Noong mga panahong iyon, tinanong pa niya ako tungkol sa iyo. Napaigtad si Bai Ningbing at hindi niya namalayang humigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. "Ano raw?" Iyon ay 3 araw mula nang umuwi siya galing sa ospital nang dinalaw ko siya. Hindi na maganda ang kalagayan niya noon. Tinanong niya ako kung pagkatapos mong umalis ng bansa, nakipag-ugnayan ka pa ba sa iba nating kaklase? Sabi ko, hindi. Pagkaalis mo ng bansa, wala ka nang kinontak kahit sino. Nang hapong din yon, pumanaw na siya. Ngayon ko lang napagtanto, dapat nagtagal pa ako doon. Kahit man lang noong pumanaw si Fang Yuan. May kasama siya sa tabi niya. Wala nang marinig si Bai Ningbing kahit isang salita. Tumayo siya. Lumagos sa mga tao at lumabas ng pinto. Umuwi siya ng tuliro. Pagbukas niya ng pinto, nakaupo sa sala ang matalik niyang kaibigan na si Licia. Itinaas ni Licia ang kanyang tingin at nakita ang labis na kalungkutan sa mukha ni Bai Ningbing. Nagtanong siya, "Anong nangyari? Nakita mo na ba ang lalaking pinapangarap mo?" Dahil hindi sumagot si Bai Ningbing, muling nagtanong si Licia nang may pag-asa pa. Ano ba talaga ang nangyari? Ikinasal na ba siya o ano? Mag-isa siyang naglakad papunta sa kwarto. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig mula roon ang 2 salitang puno ng paghikbi. "Patay na." Hindi nakatulog si Bai Ningbing buong magdamag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lin Zeng. "Lin Zeng, alam mo ba kung saan ang libingan ni Fang Yuan?" Sa panahong iyon, naisip niya na masyadong mahal ang sementeryo sa lungsod. Kaya ipinadala na lang siya sa lumang bayan sa probinsya para ilibing. Nag-isip si Lin Zeng at nagtanong, "Plano mo bang bisitahin siya?" Mahinang umungol si Bai Ningbing. Pagkatapos ng lahat, magkaklase kami." Pagkatapos niyang sabihin yon, pinindot niya ang end call at nagpalit ng damit bago nagmadaling lumabas. Iyon ay isang ilang na burol. Sa malayo, nakita na ni Bai Ningbing ang isang maliit na tambak ng lupa. Wala man lang itong lapida. Ang maliit na lapida ay natatakpan ng mga damo. Hindi pa nakaramdam ng ganitong sakit si Bai Ningbing. Ang batang lalaking pinag-ukulan niya ng lubos na pag-aalaga.
ay mag-isang nakahiga sa inabandunang burol na ito. Pula ang mga mata ni Bai Ningbing dahil sa ihip ng hangin. Noong umalis ako, sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka. Paano ka namatay? Unti-unting dumidilim. Nagiging malamig din ang hangin sa bundok. Bibisitahin kita ulit sa susunod. Seryosong nagpaalam si Bai Ningbing sa kanyang lapida. Hindi magtatagal ang susunod. Malapit na akong bumisita. Pagbalik sa Nancheng, walang patutunguhan na nagmaneho si Bai Ningbing. Nang huminto ang sasakyan, doon lang niya napagtanto na nakarating na siya sa masikip na eskinita noong araw. Akala niya hindi na siya babalik dito, pero hindi niya akalaing makakarating pa rin siya. Bumaba si Bai Ningbing at naglakad mag-isa papasok sa eskinita. Lumipas ang ilang taon, karamihan sa mga taong nakatira dito noon ay lumipat na. Wala man lang kahit isang anino, hanggang sa huminto siya sa harap ng bahay ni Fang Yuan, nang biglang nagkasalubong si Bai Ningbing at ang tiyuhin ni Fang Yuan. Tiningnan siya nito nang may galit sa mga mata, "Ikaw." Tumalikod si Bai Ningbing para umalis, pero hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang mapanuyang sigaw nito. "Nagpapanggap kang mabait, pero hayop ka naman pala. Iniwan mo ang pamangkin ko, tapos ang saya-saya mo pa. Tanga lang talaga yang si Fang Yuan, araw-araw naghihintay sa'yo sa bahay." Nanigas ang katawan ni Bai Ningbing at huminto. "Anong sabi mo?" "Sabi ko hayop ka, tanga yang si Fang Yuan." Noon, ayaw niyang aminin na magkasintahan kayo. "Hindi ko ba naiintindihan? Ayaw niyang magkaproblema ka sa akin at hinan kita ng pera. Lahat ginawa niya para sa'yo. Anong napala niya? Iniwan mo pa rin siya." Parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Bai Ningbing ang mga salita nito. Bigla niyang naalala noong gabing paulit-ulit na sinasabi ni Fang Yuan, "Wala kaming relasyon." Napakasakit noon para sa kanya, pero ngayon na alam na niya ang totoo, mas doble ang sakit. "Ipaliwanag mo." Nilapitan ni Bai Ningbing ang lalaki at hinawakan sa kwelyo, ramdam ang matinding galit. "Sasabihin ko na, noon gusto ko lang gamitin ang relasyon mo kay Fang Yuan para makahingi ng pera sa'yo, pero sabi niya wala raw kayong relasyon. Kaya huwag daw akong magpapakita sa'yo, at binantaan niya ako na kapag nanghingi raw ako ng pera sa'yo, sasaksakin daw niya ako habang natutulog ako. Alam kong magkasintahan kayo, pero iniwan mo siya pagkaalis mo. Hanggang sa mamatay siya, hindi mo man lang siya tinanong. Akala ko ang mga mahihirap lang ang mahalaga ang pera kaysa sa pag-ibig, pero mas malamig pa pala kayong mayayaman." Sa wakas nalaman na ni Bai Ningbing ang totoo, at sa huli siya lang pala ang tumakas sa pag-ibig. Pumasok si Bai Ningbing sa sirasirang bahay. Nasa isang malaking karton ang mga gamit na iniwan ni Fang Yuan. Lumuhod siya at binuksan ang karton, at nakita niya agad ang isang lumang notebook. Oktubre 4, 2011, "Nagmahal ako, hinalikan niya ako. Umupa kami ng bahay, sa wakas mayroon na akong mainit at ligtas na tahanan." Agosto 5, 2012. Nakakainis talaga ang tiyuhin niya, laging naghahanap ng paraan para hinan siya ng pera. "Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang tiyuhin niya. Sinimbing ang limitasyon ko. Sinabi ko na sa tiyuhin ko ngayon, wala kaming relasyon." Paulit-ulit na itinatanggi ni Fang Yuan ang relasyon niya dito. Pilit niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa ng diary. Oktubre 1, 2012. "Mag-aaral sa ibang bansa si Ningbing, sobrang lungkot ko, pero hindi ako dapat maging makasarili. Para sa sarili ko, pipigilan ko siyang abutin ang mas magandang buhay. Kailangan kong masaya siyang ihatid, hindi ako dapat umiyak. Para hindi siya mag-alala sa pag-aaral." Oktubre 24, 2013, ilang araw nang umuulan. Simula nang umalis si Ningbing patungong ibang bansa, naging abala na siya. Marami akong mensahe na ipinadala sa kanya, ngunit wala siyang oras para sagutin ako. Mukhang kailangan ko munang hintayin na tuluyan siyang makapag-ayos. Natigilan si Bai Ningbing. Tama. Ang cellphone na itinapon niya sa sulok ng aparador noong gabi bago siya umalis. Bigla siyang tumayo. Nang isara niya ang kanyang talaarawan, napansin niya na umiiyak na pala siya. Dinala niya ang lahat ng bagay na iniwan ni Fang Yuan. Nakatayo ang tiyuhin ni Fang Yuan sa pintuan, ngunit hindi siya nangahas na pigilan siya. Bumalik si Bai Ningbing sa villa sa Dongjiao. Pagkababa niya ng sasakyan, dumiretso siya sa silid tulugan at binuksan ang drawer. Naroon pa rin ang kulay pilak na cellphone, tahimik na nakahiga. Kumuha siya ng charger. Pagkasaksak niya ng cellphone, agad niya itong binuksan. Pagkalipas ng 1 minuto, dahan-dahang umilaw ang screen ng cellphone. Kasunod nito ay ang tuloy-tuloy na tunog ng mga text message. "Mga mensahe na sagutin mo ako kapag may oras ka. Huwag kang magmadali, malapit na ang kaarawan mo. Binili kita ng scarf. Kapag bumalik ka, maibibigay ko na ito sa'yo. 1 taon ka nang nag-aaral sa ibang bansa. Buti naman, mas kaunti na lang ang oras bago kita makita. Kanina, nang magtrabaho ako ng part-time, hindi sinasadyang nasugatan ako. Medyo masakit. Maaari mo ba akong samahan na magsalita? Abala ka pa ba? Maaari mo ba akong sagutin kahit isang salita lang? Nagmamakaawa ako sa'yo." Ang huling mensahe ay ipinadala noong Hulyo 15, 2014 na 4 oras ng hapon.
Ilang salita lamang, mukhang hindi na kita maaabutan. Pakiramdam ni Bainingbing ay unti-unting pinupunit ang kanyang puso. Hindi siya makahinga sa sakit. Natagpuan niya ang scarf sa kahon, ang kanyang paboritong mapusyaw na dilaw. Hindi mapigilan ni Bainingbing ang pagtawa habang tinitingnan ang scarf. Tumatawa siya habang tumutulo ang kanyang mga luha sa scarf. 726 na araw, 25,864 na text message. Bawat isa ay nagpapahayag ng kawalan ng kapanatagan ni Fang Yuan sa mga taong iyon. At ang pag-asa na makita siyang muli. Mahigit 20,000 text message. Walang isang tanong kung bakit hindi siya nagparamdam, ni hindi niya tinanong kung niloko ba siya nito. Tila matatag at matyaga siyang naniniwala. Nababalik siya. Noong taglamig ng 2011, nagmahalan sila ng husto. Ngunit ngayon ay taglamig na ng 2022. Nagmamaneho si Bainingbing. Naaalala pa niya noong taong iyon, ang ilang segundo nang magtama ang kanilang mga mata ni Fang Yuan sa gitna ng maraming tao, nang malapit nang magbago ang ilaw trapiko mula pula. Bahagyang umiti si Fang Yuan sa kanya. Unti-unting lumabo ang mga mata ni Bainingbing. Bago pa man siya makabawi. Nakita niya sa dulo ng pulang ilaw ang isang malaking truck na direktang sumugod sa kanya. Bago siya mawalan ng malay. Naalala niya noong taong iyon, nakatayo si Fang Yuan sa labas ng airport at paulit-ulit siyang kinakawayan. Napakaganda ng kanyang ngiti. Kay ganda kaya't sinabi niya sa sarili niya ng libu-libong beses na huwag umalis. Dapat siyang bumalik at yakapin siya ng mahigpit. Ngunit hindi niya ginawa. Ang paghihiwalay na ito ay naging panghabang buhay. Nang magising si Bainingbing, nasa loob siya ng kanyang silid tulugan. Nagising siya sa gulat na parabang nagkaroon siya ng napakahabang bangungot. Sa panaginip, ang kanyang katawan ay nanlalamig na parang kalahati ng patay. Nang lumingon siya sa paligid, biglang tumayo si Jinde. Mabilis niyang napansin na may mali. Hindi ba't na-aksidente siya? Bakit siya narito sa silid tulugan? At ang palamuting ito, bakit kamukha ng kanyang silid noong bata pa siya? Maging ang isang piano ay nakalagay pa sa mesa sa gilid ng kama. Hindi nagtagal, may natuklasan si Bainingbing na mas nakakagulat. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin na may maikling kamay at paa. Hindi ba't ito ang kanyang hitsura noong bata pa siya? Sa wakas, tinanggap ni Bainingbing ang isang katotohanan. Muling isinilang siya sa kanyang pagkabata. Isang malaking kagalakan ang biglang bumalot sa kanyang puso. Kung muli siyang isinilang, nangangahulugan iyon na naroon pa rin si Fang Yuan. Bumaba siya at tinawag ang katiwalang si Lishu. Lumapit si Lishu at nagtanong, "Binibini, dito pa rin ba sa bahay gaganapin ang Children's Day ngayong taon?" Naghahanda na sina Ginoo at Ginang, na bumalik mula sa England para ipagdiwang ang araw na ito kasama ka. Darating sila bukas ng hapon. Nagulat si Bainingbing, hindi ba't kalokohan ito? Anong maganda sa Children's Day? Matagal na akong nakalampas sa edad ng pagdiriwang ng Children's Day. Nang sabihin niya ito, tinakpan niya ang kanyang bibig. Naalala niya na muli siyang isinilang, kaya't agad siyang nagpaliwanag, ibig kong sabihin, Children's Day lang ito. Talaga namang sina mama at papa, babalik pa talaga mula sa ibang bansa. Mahal na mahal ng Ginoo at Ginang ang binibini. Natural na ayaw nilang palampasin ang anumang mahalagang sandali sa Linchen Changzong. Kalimutan na ang pagdiriwang ng Children's Day. Lishu, mayroon akong mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Kailangan kong pumunta sa Tongchengxiang. Pakiusap, sabihan mo ang driver na sunduin ako. Hindi makapaghintay kahit isang segundo si Bainingbing. Gusto ko na siyang makita ngayon. Tongchengxiang. Binibini, malayo iyon sa Nancheng. May gagawin ka ba doon? Kaibigan ba siya ng Binibini? Hindi maintindihan ni Lishu kung bakit ang Binibini. Bakit bigla na lang niyang naisip na pumunta sa napakalayong maliit na nayon sa bundok? Hindi siya kaibigan. Agad itong itinanggi ni Bainingbing, asawa ko siya sa hinaharap. Gulat na gulat si Lishu. Talaga namang premature ang mga bata ngayon. Bukang bibig ang asawa. Walang kahihiyan. Napakalayo ng Tongchengxiang. Hindi ako mapakali na mag-isa kang pumunta, Binibini. Sasamahan kita. Hindi ako mapakali na hayaan ang driver at ang Binibini na lumabas ng ganoon kalayo. CJ, magmadali ka at ayusin ito. Aalis na tayo agad. Sabi ni Bainingbing habang nag-impake. Tumango si Lishu, nagtataka sa isip niya. Parang may kakaiba sa dalaga ngayon. Ang tono at tingin niya kapag kinakausap ito ay hindi katulad ng sa isang 10 taong gulang. Pareho pa rin ang daan na nasa alaala niya. Nang pumasok ang sasakyan sa kabundukan, nakarating si Bainingbing malapit sa lumang bahay ni Fang Yuan. Pinababa ni Bainingbing ang katiwala at driver sa sasakyan. Nagdesisyon siyang mag-isa na pumunta sa maliit na bahay na kahoy. Ang maliit na bahay na kahoy, kumpara noong nakaraang buhay niya, ay mukhang mas bago. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumagot. Iniabot niya ang kamay at itinulak, at kusang bumukas ang pinto. Pumasok siya. Lumingalinga siya at nakita sa dingding ang nakasabit na maliit na asul na bag, maraming bahagi nito ang gasgas na. Kinurot ang puso ni Bainingbing. Ito siguro ang bag ni Batang Fang Yuan.
Nang akmang aabutin na ni Bai Ningbing. Para hawakan ang bag sa dingding, isang batang tinig ang narinig mula sa likod niya. Sino ka? Lumingon si Bai Ningbing at nakita ang batang lalaking pinangarap niya ng maraming taon. Bagamat hindi katulad ng nasa alaala niya. Maliit pa si Fang Yuan ngayon. Bagamat mas matanda lang siya ng halos 1 taon, mukha itong kulang sa nutrisyon. Mas maliit ang katawan, mas pandak sa kanya ng halos 1 ulo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat, parang isang nasindak na usa. Tinitigan niya ang hindi kilalang tao sa bahay at nagtanong ulit. Sino ka? Hindi makapagsalita si Bai Ningbing. Halo-halo ang nararamdaman niya. Paano niya sasabihin? Sasabihin niya bang ako ang magiging kasintahan mo sa hinaharap? Ni hindi niya kayang magbigay ng kahit kaunting tiwala. Ang kasintahang iwan siya at basta na lang aalis? Hindi kayang sabihin ni Bai Ningbing. Lalong sumasakit ang puso niya. Nasa harap na niya ngayon ang kanyang Fang Yuan, ngunit hindi niya man lang ito mayakap. Sila ay ganap na magkaibang tao. Sumama ako sa tiyahin ko. Pupunta siya rito para magnegosyo. Hindi ako sanay dito kaya inutusan niya akong magtanong ng daan. Nagdahilan si Bai Ningbing. Nakatitig ang kanyang 2 mata kay Fang Yuan, hindi niya ito inalis ng tingin. Bagamat hindi ito ang mukhang eksaktong kapareho ng nasa alaala niya, ang bersyon ni Fang Yuan na mas maliit, ay nagdulot sa kanya ng mas matinding pagnanais na protektahan ito. Mabuti na rin na bumalik siya sa pagkabata. Sa pagkakataong ito, masasasamahan niya si Fang Yuan habang lumalaki. Hahayaan niya itong magkaroon ng masaya at masayang pagkabata. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, lalaki itong malusog at masaya. At pagkatapos ay natural na magiging asawa siya ni Bai Ningbing. Saan kayo pupunta? Mahinang tanong ni Fang Yuan. Medyo natatakot ako. Alam na ito ni Bai Ningbing noon pa man. Siguro dahil sa kanyang paglaki na walang mga magulang na masasandalan. Ang kanyang ugali ay malambot. Noong nagkita kami sa universidad, kahit na malaki na ako. Ngunit bakas pa rin ang tagong tapang, upang protektahan ang sarili, ang buong katawan ay natatakpan ng malalambot na tinik. Hindi makasagot si Bai Ningbing, sa sandaling siya'y nag-aalangan at walang magawa, ang pinto ay biglang sinipa mula sa labas. Lumingon si Bai Ningbing, at nakita ang lalaking pasuray-suray na may hawak na bote ng alak, ang lalaking ito ay lubhang pamilyar kay Bai Ningbing. Ang walang pusong tiyuhin ni Fang Yuan, si Lin Hachong. Sino ka? Tanong ni Lin Hachong na may garalgal na boses. Hindi siya pinansin ni Bai Ningbing, ngunit ang kanyang katawan ay otomatikong humarang sa aking harapan, at mahigpit akong pinrotektahan sa kanyang likuran. Naalala niya na sinabi ko noong nakaraang buhay na mahilig akong saktan ng aking tiyuhin kapag nakainom. Tama nga, tinitigan ng lalaki ang nakatayo sa likod ni Bai Ningbing. Bigla na lamang nagalit, ikaw na malas na pasanin, sigurado akong natalo ako sa sugal ngayon dahil sa malas mong pagkatao. Nakakatakot ang mukha ni Lin Hachong, at pagkasabi nito ay itinulak si Bai Ningbing upang saktan ako, labis na nagalit at nag-alala si Bai Ningbing. Nang makita niyang malapit nang dumapo ang palad ni Lin Hachong sa aking mukha, hindi na siya nag-isip pa, tumingin siya sa paligid. At nakita ang maningning na kutsilyo sa mesa, ang kanyang katawan ngayon ay 10 taong gulang pa lamang. Kahit na pinalaki siya ng kanyang mga magulang ng maayos mula pagkabata, mas matangkad siya kaysa sa ibang batang babae, ngunit 1.5 metro lamang ang taas niya. Kung ikukumpara sa taas at lakas ng batang si Lin Hachong, halata na walang bentahe, ngunit kailangan niya akong protektahan. Kahit na mamatay siya, kailangan niya akong protektahan. Subukan mong galawin siya. Ang tono ng boses ni Bai Ningbing ay malinaw na parang isang bata. Ngunit ang tono ay hindi karaniwang kalmado at malupit, na nagdulot ng pagkabigla sa lasing na si Lin Hachong sa loob ng 1 segundo. Nangahas kang magbanta sa akin, bata. Nagpakita si Lin Hachong ng nakakadiring ngiti, susuntukin ko siya, ano ngayon? Pagkasabi niya nito, itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako, ngunit ang kamay niya ay nasa ere pa lamang. Ang kutsilyo sa kamay ni Bai Ningbing ay pahalang na sumugod. Hindi siya nagpapanggap lamang, gusto niya talagang putulin ang kamay ni Lin Hachong. Ito ang gusto ng gawin ni Bai Ningbing mula pa noong nakaraang buhay, naghahanap ka ng kamatayan. Mabilis na binawi ni Lin Hachong ang kanyang kamay. Bagamat nagbabanta ang kanyang bibig, ang kanyang sigla ay halatang humina, siya ay isang taong nagpapahirap sa mahina at natatakot sa malakas. Nang makita niya ang batang babae sa kanyang harapan na may mapulang mga mata, isang lamig ang umakyat mula sa kanyang likod, napakalupit at mayabang sa murang edad. Sa pagtingin lamang sa kanyang mga mata, hindi maiwasan ng mga tao na manginig. Ang tapang mo, sinamaan ni Lin Hachong si Bai Ningbing ng tingin. Bilang pagbawi sa kanyang kaunting dignidad sa harap ng isang 10 taong gulang na bata, sinamantala niya ang pagkakataon. Kinuha niya ang seramikong baso ng tubig sa kanyang tabi at ibinato ito sa aming direksyon. Ang baso ay tumama sa aking noo, ang galit ni Bai Ningbing ay agad na lumiyab. Tulad ng kumukulong mantika na umabot sa rurok, siya ay parang isang leopard na nagalit.
Tinitingnan si Lin Hochong na malapit ng tumakas. Hinampas niya ang kutsilyo sa kanya, sa kasamaang palad, ang pinto ay isinara niya sa sandaling tumakas si Lin Hochong. Ang bagong-bagong itak ay mariin tumama sa dingding, tumakas na si Lin Hukong, at wala ring nagawa si Bai Ningbing. Nag-aalala siya sa aking kalagayan, paglingon ko, wala ng tao sa loob ng bahay. Ang batang Fang Yuan na kanina'y nagtatago sa kanyang likuran ay biglang nawala, hindi malaman ni Bai Ningbing kung ano ang gagawin. Ang tagal bago niya hinintay ang muling pagkikita, sa isang iglap lang, nasaan na ang kanyang maliit na asawa. Sa kabilang banda, habang abala si Bai Ningbing sa pakikipagtalo sa aking tiyuhin, tumakbo ako pababa sa burol sa likod ng bahay. Ang takot ko sa batang babaeng ito na mga 11 o 12 taong gulang, nang makita kong hawak ni Bai Ningbing ang itak at handang makipag-away kay Lin Hukong, ay higit pa sa takot ko sa walang hiyang tiyuhin, isang brutal at walang pusong taong mapanganib, iyan ang unang reaksyon sa aking isipan. Ang paggamit ng itak para manakit ng tao, ay mas mapanganib pa, sa likod ng bahay ay malawak na kabubatan. Takbo ako ng takbo at nadadapa papasok sa bundok, dahil sa takot at pagmamadali, nawala pa ang isang sapatos ko. Sakto namang dumilim ang langit, at agad na bumuhos ang malakas na ulan, nag-alala na si Bai Ningbing. Lumingon siya at sumigaw sa driver at kay Mang Li na ilang metro ang layo, halika kayo. Hanapin niyo si Fang Yuan. Tumakbo silang tatlo sa maliit na daan papunta sa bundok. Habang tumatakbo sa daan ay bumuhos ang ulan, buti na lang marunong si Mang Li magbasa ng panahon sa pamamagitan ng ulap, kaya nakapaghanda siya ng payong para kay Madam. Si Bai Ningbing ang nauuna sa pagtakbo, si Mang Li naman, parang isang ama, ay nakapayong sa kanyang likuran. Huwag na kayong magpayong, bilisan niyong hanapin ang bata sa bundok. Sabi ni Bai Ningbing sa dalawang matanda. Lalo siyang nag-alala sa kanilang pagkilos, sa lakas ng ulan, paano kung may mangyari kay Fang Yuan sa kabubatan. Buti na lang Hunyo, kaya kahit mabasa ang katawan ay hindi gaanong malamig. Pero nag-aalala pa rin si Bai Ningbing, madulas sa bundok, paano kung madapa ako. Habang iniisip niya ito, nadulas siya, at nawalan ng balanse at nahulog. Sa kanal sa gilid. Madam, nakita ito ni Mang Li at ng driver. Agad nilang iniahon si Madam mula sa kanal. Ang dating spoiled at mataray na Madam ay ngayon ay mukhang basang sisiw. Napakabanayad na nito. Huwag niyo akong intindihin, hanapin niyo si Fang Yuan. Bagamat ang katawan ni Bai Ningbing ay isang batang 11 o 12 taong gulang, ang kanyang isip ay nasa edad na 27 o 28, ang pinakamahalaga ay hanapin ang bata. Pero kahit naghanap silang tatlo ng halos buong araw, wala silang nakita ni isang anino, malawak ang kabubatan. At hindi sila pamilyar sa lugar, ang paghahanap ay parang naghahanap ng karayom sa dayami, nang magdidilim na. Sa isang iglap, nakita ni Bai Ningbing ang isang piraso ng mapusyaw na asul na tela na nakalabas sa tabi ng isang yungib na bato. Sumugod siya roon at nakita niya akong nakahiga sa ilalim ng yungib na bato, mahimbing na natutulog. Ang puso ni Bai Ningbing ay napakalambot. Lumapit siya at pinunasan ang tubig ulan sa aking mukha. Hinawakan din niya ang aking noo. Napakainit, may lagnat ako. Miss, bumalik na po tayo. Nakita na ni Li Shu na nahanap na ang bata. Nagmamadali siyang pauwiin si Bai Ningbing. Delikado ang kalagayan ni Miss, paano kung magkasakit siya dahil sa ulan? Hindi rin magandang ipaliwanag ito sa mga magulang. Fang Yuan, mahinang tawag ni Bai Ningbing ng ilang beses. Umungol lang ako ng mahina ng 2 beses at wala nang iba pang tugon. Miss, hayaan niyo na po akong buhatin siya pabalik. Lumapit ang malakas at batang driver at yumuko para sana akong itayo mula sa lupa. Ngunit hindi pa man niya nahahawakan ang aking katawan, pinigilan na siya ni Bai Ningbing. Huwag mo siyang hawakan. Ako na ang magbubuhat. Hindi pinahintulutan ni Bai Ningbing na hawakan ako ng kahit sino. Bumalik ang alaala ni Bai Ningbing sa napakatagal na panahon. Minsan, natapilok ako habang naglalakad at napilayan ang aking binti. Binuhat din niya ako papunta sa klinika. Mahirap daanan ang daan sa bundok. Ngunit habang buhat ako, napakatatag ng bawat hakbang ni Bai Ningbing. Nagmaneho kami papunta sa bayan at natagpuan ang pinakamalaki at pinakamagandang ospital. Kailangan niyang magpa-infusion dahil sa mataas na lagnat, sabi ng doktor. Sige, doktor, bilisan niyo po ang pagreseta ng gamot. Binuhat ako ni Bai Ningbing papunta sa kama. Tinitingnan ang maliit na batang lalaki sa kama, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabahala. Hindi niya maisip. Sa aking pagkabata na hindi siya nakasama, gaano kaya kawawa ang kanyang Fang Yuan. Mayroon siyang tiyuhin na nananakit sa kanya kapag hindi siya nasusunod. Walang pagmamahal ng mga magulang, madalas siyang inaapi ng mga kaklase. Sa ganitong mga araw, paano kaya nakayanan ng kanyang Fang Yuan na mabuhay? Ang tulog na ako ay napakabait. Nakatakip ng maliit na kumot at hindi naglilikot. Sa pagitan, nagising ako ng 1 beses. Bahagyang nakadilat ang aking mga mata at walang ekspresyon na tumingin ng 2 beses. Kay Bai Ningbing na nakaupo sa tabi ng kama.
Pagkatapos ay agad kong ipinikit muli ang aking mga mata, tumalikod at nagpatuloy sa pagtulog. Dali-daling itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang kamay upang itago ng maayos ang aking kumot. Pagkatapos ayusin ang kumot, ang kanyang kamay ay parang nagkaroon ng sariling buhay. At tahimik na hinaplos ang mapulang-pula kong pisngi. Sa buhay na ito, hindi kita iiwan at poprotektahan kita ng mabuti. Bulong ni Bai Ningbing. Si Bai Ningbing ay nasa tabi ng kama. Nakatayo ng maraming oras. Mabagal ang bilis ng pagtulo ng gamot. Sa pagitan, pinalitan pa ng doktor ang 2 bote ng gamot. Nakita niyang malapit na mag-alas 12 ng gabi, lumapit si Li Shu at muling pinaalalahanan ang kanyang amo na dapat nang matulog. Li Shu, huwag niyo na akong intindihin, pumunta na kayo sa hotel para matulog. Babantayan ko siya dito ngayong gabi. Kaya kong asikasuhin ito. Tatawagan ko kayo kung may kailangan ako. Ang sinabi ni Bai Ningbing ay parang matanda na. Napangiti si Li Shu. Tiningnan niya ang batang Bai Ningbing na naglalaro ng malalim na pagmamahal sa murang edad. Miss, nasa edad ka na kung kailan lumalaki ang iyong katawan. Kailangan mo talagang magpahinga. Sumama ka kay Xiaoli sa hotel. Pareho lang kung ako ang magbabantay dito. Miss, magtiwala ka sa akin. Hindi ako mapakali. Pinutol ni Bai Ningbing ang sinasabi ni Li Shu. Hindi ako mapakali na iwanan siyang mag-isa sa ospital. Duwag kaya siya. At gabi pa. Kailangan ko siyang bantayan dito mismo para mapanatag ako. Kahit na alam na ni Li Shu na iba si Bai Ningbing mula ng isilang kaysa sa mga ordinaryong batang kaedad niya. Mas mature ang pag-isip pero nagulat pa rin siya sa kung gaano na siya ka-mature ngayon. Kung gayon, sasamahan ko si Miss sa pagbabantay. Tutal, siya ang tagapagmana ng Bai Group, ang nag-iisang supling ng pamilya Bai. Kung may mangyari sa kanya, malamang na hindi ko na kailangan ang matandang buhay ko. Kailangang alagaan ang mahalagang gintong batang ito. Sinabi ko na ngang hindi na kailangan. Li Shu, maaari ka nang umalis. Ang tono ni Bai Ningbing ay mapilit at malamig. Nagulat si Li Qingfeng. Hindi ito ang ugali na dapat taglayin ng isang batang 10 taong gulang. Talagang ang mga anak ng mayayamang pamilya ay ipinanganak na may sapat na otoridad. Ang kanilang pananalita at pagkilos ay mapanuri at natatangi. Walang makakasagot. Sige, Miss, alis na muna ako. Siguraduhin kontakin mo ako kung may kailangan ka. Tumango si Bai Ningbing. Nang umalis si Li Shu, lalo siyang naging malaya. Palagi niyang ipinapakita ang kanyang pananabik at malalim na pagmamahal sa loob ng maraming taon. Sabik na sabik siya sa lalaking ito. Sa mga taon na yon sa Amerika, walang araw na hindi niya ito naisip. Sa bawat pagkakataon, gusto niyang bumalik, ngunit natatakot siyang baka magdulot ng gulo ang kanyang pagdating. Sa orihinal kong tahimik at masayang buhay, ngunit sa huli ay hindi niya napigilan. Hindi pa man nakukuha ang kanyang master's degree. Bumalik siya mula sa malayong bansa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang naghihintay sa kanya ay napakalupit at masakit na realidad. Hinawakan ni Bai Ningbing ang kanyang mga labi na tuyo at bitak dahil sa lagnat. Hanggang ngayon, ang tuwa ng muling pagtatamo ng isang kayamanan. Unti-unting humupa. Ang katotohanan na ang kanyang minamahal ay abot kamay. Tahimik na binantayan ni Bai Ningbing ang paggising niya. Kinabukasan ng umaga, mga alas 5. Hindi pa masyadong maliwanag sa labas ng bintana. Isang manipis na sinag ng liwanag lamang ang tumagos sa kalayuan ng kalangitan. Nakaupo siya sa tabi ng kama kagabi habang natutulog. Sa buhay niya at sa buhay na ito, hindi pa naghirap ng ganito ang kanyang Miss Bai. Pero dahil ako ang kasama niya, hindi lang siya hindi nahirapan, bagkus, nagkaroon pa siya ng walang hanggang sigla. Inayos niya ang kanyang sarili at tiningnan ako na mahimbing pa ring natutulog sa kama, agad niyang hinipo ang aking noo. Buti na lang bumaba na ang lagnat ko, nakita ni Bai Ningbing na hindi pa ako magigising sa ngayon. Kaya tumayo siya para maghilamos sa labas, abutin sana ako para hawakan ng nasa labas ng kumot ang kanyang kamay. May masakit pa ba sayo? Nagulat ako sa biglaang paglitaw ng babaeng ito sa aking harapan. Tiningnan ko ng mabuti, hindi ba't siya yung batang gangster na may dalang kutsilyo kahapon na humahabol sa mga tao? Huwag mo akong hawakan. Natakot ako kaya umurong ng umurong ang buo kong katawan, likas na akong matatakutin. Ngayon, ang 2 bilog kong mata ay tumitingin sa paligid, at natuklasan kong isa itong ganap na hindi pamilyar na lugar. Lalo akong natakot, huwag kang matakot, hindi kita hahawakan. Agad na binawi ni Bai Ningbing ang kanyang kamay, ngayon sa harap ko, isa siyang ganap na estranghero. Likas na akong matatakutin at ang asal niya kahapon ay tiyak na nakatakot sa akin. Sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay dumaan sa likod, nagugutom ka ba? Pagkatapos tanungin ni Bai Ningbing ito. Dumating si Mang Li na may dalang almusal mula sa labas, Miss, dinalhan ko kayo ng almusal. Lumingon si Bai Ningbing at tiningnan ang western style na almusal na dala ni Mang Li, salamat sa matandang ito. Sa ganitong maliit na bayan, nakahanap pa siya ng isang western restaurant para bumili ng siomai at crystal buns. At naalala pang magdala ng isang bote ng maligamam na gatas. Naalala ni Bai Ningbing na hindi ko gusto ang western food, lalo na ang almusal.
Mas gusto ko ang mainit-init na baozi, inumin ang mainit-init na gatas, hindi ko gusto ang mga eleganteng western style na almusal tulad ng sandwich. Hindi ko gusto, sige, pupunta na ako, tumango si Mang Li. Tiningnan niya ako na nakaupo sa kama, bagamat payat ako, maganda naman talaga ako. Nagtataka siya kung kailan kami nagkakilala ng kanyang amo, gayong hindi pa nakakapunta ang kanyang amo. Sa ganitong liblib na maliit na bayan, pero sa hitsura ng kanyang amo, para niya akong pinakamatalik na kaibigan sa buong mundo. Halos idikit na niya ang kanyang mga mata sa akin, nagmana nga siya sa kanyang ama, likas na masigla. Hindi nagtagal, nagdala si Mang Li ng isang mangkok ng lugaw na millet, nang buksan ito, bumangon ang matamis na amoy, perpekto ito para sa akin na kagagaling lang sa lagnat. Halika, uminom ka ng lugaw, susubuan kita, hindi lalapit sa iyo si Bai Ningbing. Sumandok siya ng lugaw gamit ang maliit na kutsara at hinipan ito, saka isinubo sa akin, baka masyadong malambot ang kanyang ekspresyon. Ang lambing niya ay parabang isa siyang malaking mandaraya na nang-inganyo ng mga bata para ibenta. Hindi. Dapat kong sabihin na maliit na mandaraya ngayon. Hindi ako kakain. Bata pa man ako. Alam ko ang panganib ng mundo. Paano kung may laso nitong lugaw? Baka buhatin ako sa sako at ipagbili. Hindi mukhang mabait ang taong ito. Noong araw ng hiwalayan, ang lalaki at babae ay gumamit ng masasakit na salita para hilingin sa isa't isa na maging malungkot habang buhay. Kinabukasan, lumipad ang babae papuntang ibang bansa para mag-aral. Sa wakas, binitiwan na rin ng lalaki ang kanyang buhay nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng 7 taon, si Bai Ningbing na isa ng kilalang dalaga. Bumalik sa bansa para dumalo sa reunion ng mga kaklase. Pagkatapos ng ilang inuman, nagkunwari siyang walang pakialam at nagtanong. Naalala ko na may isang lalaki sa klase natin na nagngangalang Fang Yuan, hindi ba? Bakit wala siya ngayon? At saka, ang husay niyang magsalita kay Li Shu kanina. Siguradong hindi siya mabuting bata. May sakit ka at kailangan mong kumain para lumakas. Makinig ka. Hindi ako kakain. May prinsipyo ako, hindi ako kakain ng pagkain hindi ko alam kung saan galing. Kailangan mong maging mabait. Kahit isang subo lang. Si Bai Ningbing ay napakatiyaga. Talagang mas mahirap suyuin ang mga bata kaysa sa matatanda. Dati, kapag may sakit ako at ayaw kumain, kailangan lang niya akong suyuin. Kumakain ng masaya ang kanyang Fang Yuan. Bakit ang tigas ng ulo ko? Tiningnan ako ni Bai Ningbing ng matagal. Sa huli, tumango rin ako. Gutom na talaga ako. Hindi ako kumain kahapon ng tanghalian at hapunan. Walang laman ang tiyan ko. Ngayon, ang matamis na lugaw sa harap ko ay naglalabas ng matinding bango. Isang bata pa rin ako, paano ko matitiis ang tukso ng pagkain? Duwag ako. Tinitingnan ko ang matamis na lugaw na isinusubo ni Bai Ningbing sa akin, at binuka ko ang bibig ko para lunukin ito. Nang malasa ko ang lugaw, bahagyang lumiwanag ang aking mga mata. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na lugaw. Dati, nagluluto kami ng lugaw sa bahay. Malayo ito sa lasa ng lugaw na kinakain ko ngayon. Malambot at matamis ang lugaw na ito. Nagpakain na lang ako kay Bai Ningbing. Hindi nagtagal at naubos ko ang isang mangkok ng lugaw. Pagkatapos ng lugaw, dumating na rin ang biniling siopaw at gatas ng sekretarya. Nahihiya ako, pero sa paghikayat ni Bai Ningbing, kinain ko rin ang siopaw at gatas. Pinapanood ako ni Bai Ningbing na kumakain ng malaki. Tumawag si Bai Ningbing, pinapauwi ka na niya. Hindi ka pa sanay dito at nag-aalala ang iyong mga magulang. Saka lang naalala ni Bai Ningbing ang kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang mabuhay muli, ibinuhos niya ang buo niyang puso sa akin. Hindi pa nga siya nakakausap sa kanyang mga magulang. Hindi muna ako uwi. Sakto, balak ko rin silang tawagan. May gusto akong pag-usapan sa kanila. Nandito ako. Siguradong walang pupuntahan si Bai Ningbing. Babantayan niya ako rito. Pero masyado akong naghihinala sa kanya ngayon. Kaya kailangan niyang gumamit ng paligoy-ligoy na paraan. Li Shu, umupa ka ng bahay sa bayan. Simpleng utos ni Bai Ningbing. Miss, bakit pa tayo upa ng bahay? Malapit na tayong umuwi. Hindi na kailangan. Lubos na naguluhan si Li Shu. Gawin mo ang sinabi ko. Lumabas na naman ang pagkapalalo ng babaeng presidente na si Bai Ningbing. Hindi na sumagot si Li Shu at agad na inayos ang iniutos ni Bai Ningbing. Minsan, mas matindi pa ang aura ng miss nila kaysa sa kanyang ama na nagpaplano at nagpapatakbo ng negosyo. Talagang kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Napaka-abusado ng batang yon, para siyang babaeng presidente na kung umasta. Matapos akong pakainin ni Bai Ningbing, pinatawag niya ang doktor para muling suriin ang aking katawan. Okay na. Wala na ang lagnat. Pwede na siyang lumabas ng ospital. Tumango si Bai Ningbing. Sa wakas ay gumaan ang kanyang loob. Lumingon siya sa sandwich sa mesa at kinain ito ng ilang subo. Fang Yuan, tayo na. Pwede na tayong lumabas ng ospital. Pinunasan ni Bai Ningbing ang kanyang kamay. Nang susuotin na niya sana ang sapatos ko, napansin niyang isa lang ang nakalagay sa sahig. Mukhang natakot talaga ako sa kanya kahapon. Nawala pa ang isang sapatos ko. Buhatin na lang kaya kita palabas. Alok ni Bai Ningbing.
Bibilhan kita ng sapatos paglabas natin, okay? Umiling ako ng bahagya. Sige, bahala ka. Kung ayaw mong bumili, huwag na lang. Halika, buhatin kita pauwi. Parang isang magaling na manloloko si Bai Ningbing. Hindi niya pinansin ang bahagyang pag-ayaw ko sa kanya at buong ningning pa rin akong binuhat at lumabas ng ospital. Sa huli, bumili pa rin kami ng sapatos. Sobrang init sa labas, mainit ang semento. Hindi ko rin kakayanin kung walang sapatos. Gusto ko nang umuwi. Tumingin ako kay Bai Ningbing. Hindi niya rin ako balak ihatid pauwi. Tahimik akong nagsabi na gusto ko nang umuwi. Hindi naman papayag si Bai Ningbing na umuwi ako. Kahit gusto ko nang umuwi, kailangan munang lutasin ang problema sa mga uod sa lawan ng Linghu. Pero hindi niya ako tinanggihan ng direkta. Sa halip, gumamit siya ng paraan para magpatagal. Nabalitaan ko na sa bayan nyo, may mga pamilyang nag-aalaga ng mga katutubong manok. Pwede mo ba kaming dalhin doon? Pwede. Hindi naman ako nagtaka. Dahil madalas dumadayo ang mga tagalungsod para bumili ng mga katutubong manok dito sa amin. Sabi nila, mas masarap at masustansya ang mga manok na pinalaki sa bundok. Hindi pa naman ako nakakakain noon kaya hindi ko alam kung totoo. Pinapunta ako ni Bai Ningbing sa unahan para magturo ng daan. Lumingon siya kay Li Shu at nagtanong, tanda mo ba ang ipinag-utos ko sa'yo? Tumango si Li Shu. Nagpahayag na gagawin agad. Ngumiti si Bai Ningbing sa sulok ng kanyang labi. Saka lang sumunod sa akin na parang tuta. Punta tayo sa bahay ng malaking negosyante ng manok. Talagang dinala ko si Bai Ningbing sa bahay ng mga nag-aalaga ng manok na pakalat-kalat. Walang nagawa si Bai Ningbing. Para panindigan ang kanyang sinabi, napilitan siyang bumili ng isang matandang inahin. Ang problema, matapang ang inahing manok. Nang tanggapin ito ni Bai Ningbing mula sa may-ari, nagpupumiglas ito ng husto. Napuno ng balahibo si Bai Ningbing. Ang mas nakakainis pa, itinaas ng manok ang kanyang ulo. Kinagat siya ng mariin. Nasaktan si Bai Ningbing. Kung wala ako sa tabi niya, baka binali niya ang leg ng manok. Nakabili ka na ng manok, dapat na akong bumalik. Teka, sumama ka sa akin. Inabot ni Bai Ningbing ang hawak niyang manok. Nakikitira ako sa tiyuhin ko. Maswerte na akong nabubuhay. Madalas kong nakikitang kumakain ang mga kaklase ko. Gutom na gutom ako kahit bata pa. Ngayong binabahagian ako ni Bai Ningbing, iniabot ko ang maliit kong kamay. Mahigpit kong niyakap ang supot ng merienda. Ipapahatid kita sa driver ko. Bukas kita ulit hahanapin. Nandito si Bai Ningbing, sasamahan kitang hanapin siya. Nandito si Bai Ningbing. 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 Gutom na gutom ako kahit bata pa. Ngayong binabahagian ako ni Bai Ningbing, iniabot ko ang maliit kong kamay. Mahigpit kong niyakap ang supot ng merienda. Ipapahatid kita sa driver ko. Bukas kita ulit hahanapin. May inaasikaso pa si Bai Ningbing. Tumawag na si Li Shu sa kanya ng 2 beses. Babalikan mo ba ako bukas? Tanong ko nang may pagtataka. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Bukas dadalhan kita ng manggang tiramisu. Paborito mong lasa. Hintayin mo ako sa bahay. Malambing na sabi ni Bai Ningbing. Bukas papasok ako sa eskwela. Naalala kong Lunes na pala bukas. Kailangan nang pumasok. Saang eskwela ka nag-aaral? Hihintayin kita sa gate. Yun di elementary school. Dito lang may ganoong eskwela. Grade 4 na ako. Sabi ko habang iniisip kung ano ang manggang tiramisu. Hindi pa ako nakatikim noon. Bakit sinasabi ng taong nasa harap ko na paborito ko yon? Talagang nakakapagtaka. Sige, pupunta ako sa may gate ng paaralan bukas ng umaga para hintayin ka. Nagbilin pa si Bai Ningbing sa driver. Itinuro ang inahing manok sa loob ng sasakyan at sinabi, gawing sabaw yan pag-uwi at painumin sa kanya. Sige po, binibini. Tumango si Bai Ningbing, pinanood ang pag-alis ng sasakyan, saka kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Li Shu. Pagkaraan ng 20 minuto, dumating si Bai Ningbing sa isang. Mukha siyang kalmado at naglakad papasok. Nakita niya ang 5 o 6 na taong nakatayo doon, sa pinakadulo ay si Li Shu at may isang taong nakaluhod sa lupa. Ang aking tiyuhin na si Lin Hachong. Malakas ang aura ni Bai Ningbing, isa-isa niyang tinanggal ang mga balahibong dumikit sa kanya, saka naglakad ng may kumpiyansa at umupo sa upuang inihanda ni Li Shu. Ikaw na naman, agad akong nakilala ni Lin Hachong, mukhang malaki talaga ang naging impact mo sa akin. Suminghal si Bai Ningbing, kung may humabol sa'yo na may dalang kutsilyo, magkakaroon ka rin ng matinding impresyon. Hindi maitatanggi na sa isang banda, may pagka-humor si Lin Hachong. Ang paghampas sa'yo ng kutsilyo ay kulang pa. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito ngayon? Kitang-kita sa mga mata ni Bai Ningbing ang pagiging mabagsik. Puputulin ko ang 2 mong kamay na hindi kailangan. Hindi nagbibiro si Bai Ningbing sa tono at ekspresyon niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin naniniwala si Lin Hachong na kayang gawin yon ng isang bata. Kayang maging ganito kabagsik ang isang bata. Huwag di. Natakot talaga si Lin Hachong.
Nanginginig ang katawan, ano ba talaga ang gusto mo? Noong araw ng hiwalayan, ginamit ng lalaki at babae ang pinakamasamang salita para hilingin sa isa't isa na mamatay silang mag-isa. Kinabukasan, agad na lumipad ang babae sa ibang bansa para mag-aral at tuluyan ng binitawan ng lalaki ang buhay niya. Pagkaraan ng 7 taon, bumalik sa bansa si Bai Ningbing na isa ng kilalang dalaga sa Nancheng para dumalo sa reunion ng mga kaklase. Nang makarami na ng ininom, nagkunwari siyang walang pakialam at nagtanong, naalala ko na dati sa klase natin, may isang lalaki na nagngangalang Fang Yuan, hindi ba? Bakit wala siya ngayon? Hindi muna ako babalik. Boss, ayusin mo na ang paglipat ko. Napagdesisyonan na ni Bai Ningbing, imposible akong bumalik sa Nancheng kasama niya ngayon. Parang imposible. Bagamat wala akong maasahan, hindi ibig sabihin yon na basta. Nalang ako sasama kung kani-kanino. Pero ngayon, lumipat ng paaralan para sa isang bata. Napagdesisyonan na. Mahigit kalahating oras akong naghintay bago kita nakitang nagmamadaling naglalakad papunta sa eskwela mula sa malayo. Biglang nagbalik sa isip ni Bai Ningbing ang ganitong senaryo, ganoon din noong nakaraang buhay. Araw-araw siyang maagang naghihintay sa labas ng gate ng paaralan para hintayin akong kainin ang almusal na dala niya dito kay Fang Yuan. Kumaway siya sa akin, natigilan ako saglit at dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanya. Kumain ka muna ng almusal, sabi niya habang binubuksan ang tiramisu na maliit na cake. Inabot niya sa akin, tapos inabot din ang mainit na gatas. Sumubo ako. Sa huli, hindi ko na napigilan ang gutom at dahan-dahan akong kumain. Pinapanood lang ako ni Bai Ningbing habang kumakain. Patuloy pa rin sa buhay mayaman si Bai Ningbing, kung saan siya'y inaalagaan at pinaglilingkuran, nagpalit lang ng lugar. Sa ganoong paraan, nakapasok si Bai Ningbing sa Yonde Elementary School sa ika-4 na baitang. Hindi lang kami naging kaklase, naging magkatabi pa kami sa upuan. Tapos ko nang isulat ang mga tala na nasa pisara. Paglingon ko, nakita ko siyang nakangiti ng matamis sa akin. Ilang araw na itong nangyayari. Araw-araw siyang ganyan kumumiti sa akin, kaya parang kinakabahan ako. Hindi ka ba nakikinig sa klase? Tanong ko, sa mga araw na nandito ka, hindi pa kita nakitang nakikinig sa klase. Hindi kita nakitang nagsusulat ng mga tala. Tingnan mo, hindi mo pa nga inilalabas ang libro mo. Sa isip ko, si Bai Ningbing ay isang tamad na estudyante na ayaw mag-aral. Pero napakabuti sa akin ng tamad na ito. Araw-araw niya akong binibigyan ng almusal. Binibilhan pa niya ako ng maraming masasarap na merienda. Okay lang kung 1 o 2 beses, pero nakakahiya na kapag madalas. Matatalino ako, hindi ko kailangang makinig sa klase para makakuha ng perpektong marka. Nagsimulang magpakitang gilas si Bai Ningbing sa harap ko. Umirap ako at nagpatuloy sa pakikinig sa guro sa matematika. Fang Yuan, pagkatapos ng klase ngayon, sasamahan mo ba akong pumunta sa Lotus Pond para kumuha ng buto ng lotus? Umiling ako. Kailangan kong umuwi para gumawa ng takdang aralin at magluto ng hapunan. Kung makita ng tiyuhin ko na hindi ako nagluto, magagalit na naman siya. Kaya gusto niya akong dalhin sa iba't ibang lugar para makita ko rin kung gaano kasaya ang mga bata sa edad ko. Kailangan kong umuwi para magluto para sa tiyuhin ko, sabot ko. Pero hindi pa siya umuwi nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung uwi siya ngayon. Hindi na siya babalik. Mahinang sabi ni Bai Ningbing, huwag kang mag-alala. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong saktan ka pa. Natigilan ako, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Bai Ningbing. Parang si Bai Ningbing ngayon ay isa ng mayamang dalaga na walang ginagawa. Hindi siya nag-aaral, hindi siya gumagawa ng takdang aralin. Hindi siya nakikinig sa klase. Araw-araw niya akong sinusundan at paminsan-minsan niya akong inaabutan ng prutas. Paminsan-minsan din siyang naglalabas ng tsokolate. Ang pinakakakaiba ay isang mainit na hapon, bigla siyang naglabas ng isang bilog na pakwan mula sa kanyang bag. Bakit ang bait mo sa akin? Nagtatakang tanong ko habang kumakain ng pakwan. Gusto kita, Bai Ningbing, diretsahang sabi niya, walang paligoy-ligoy. Dahil ba napakaganda ko? Tanong ko habang nakatagilid ang ulo. Hindi napigilan ni Bai Ningbing ang pagtawa. Lumabas na ang kanyang maliit na Fang Yuan. Alam na pala niya mula pa noong bata siya na maganda siya. Hindi napigilan ni Bai Ningbing ang pagpisil sa aking maliit na pisngi. Dahil ba napaka-cute mo? Siyempre alam ko. Dahil maraming babae ang gusto ako, isa ka lang sa kanila, seryoso kong sabi. Ang mga salitang sinabi ay nagpakaba kay Bai Ningbing. Tama nga. Pagkatapos ng ika-4 na klase, oras ng pananghalian, isang matabang batang babae ang lumapit, may hawak na isang tangkay ng candy. Fang Yuan, para sa'yo ito. Magpunta ka sa bahay namin para gumawa ng takdang aralin mamaya pagkatapos ng klase, pwede. Ano ito? Hinarang pa ng matabang batang babae na ito ang kanyang magiging asawa sa harap niya. Hindi na dapat palampasin ito. Hindi kailanman naranasan ni Bai ang ganitong pagkaapi. Matabang babae. Kung saan ka nang galing, bumalik ka na. Huwag mong harangan ang daan namin. Hindi kumakain ng candy si Fang Yuan.
Kahit na gusto niyang kumain, bibilihan ko siya. Hindi ka kailangang magpakitang gilas dito. Sinabi ni Bai Ningbing ang mga salitang iyon, ngunit natawa rin siya sa kanyang sarili. Hindi niya inakala na isang araw ay makikipag-agawan siya sa isang matabang batang babae na nasa edad na 10. Ito ay talagang nakakabaliw. Nakakabaliw. Nang marinig ng matabang batang babae ang sinabi ni Bai Ningbing, agad siyang tumingin sa kanya. Malinaw ngunit hangal na mga mata. Para kay Fang Yuan ko ito. Bakit ka nakikialam sa kanya? Hindi nagpatalo ang matabang batang babae. Ako ang laging nag-asikaso sa kanya. Ngayon at sa susunod. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na. Mabuti na lang at hindi ko rin gustong kumain ng candy. Mas gusto ko pang kumain ng chocolate na binibili ni Bai Ningbing para sa akin kaysa sa candy. Tiningnan ni Bai Ningbing ang matabang kamag-aral sa kanyang harapan at hinila ako palabas ng silid-aralan. Sinusundo na tayo ni Kuya para kumain sa bahay. Pagka-uwi, naghugas ng kamay ang dalawang bata. Umupo para kumain ng tanghalian. Pagkatapos mag-isip-isip ni Bai Ningbing, naramdaman niya na dapat siyang mag-ingat. Hindi niya dapat hayaan ang mga nasa paligid niya na magkaroon ng kahit katiting na pag-asa, kaya ang plano para sanayin ang kanyang magiging asawa. Dapat nang isama sa plano ngayon, dahil dumating si Fang Yuan, walang kahit anumang bagay na dapat mong tanggapin mula sa iba. Naiintindihan mo ba? Matyagang tinuturuan ako ni Bai Ningbing na parang isang bata. Kahit anong masarap na ibigay sa iyo ng iba, huwag mong tanggapin. Ako lang ang nag-iisang taong gustong magbigay ng pinakamabuti para sa iyo sa buong mundo. Nagpasya si Bai Ningbing na simulan na akong i-brainwash mula ngayon, para malaman ko kung gaano kagaling ang babaeng ito sa aking harapan. Tanging ang babaeng ito lang sa aking harapan sa hinaharap. Ang magiging aking asawa. Sige, natatandaan ko. Medyo naguguluhan ako. Ngunit sa huli, tumango pa rin ako bilang pagsang-ayon. Mabuti, Fang Yuan, magaling. Nakontento si Bai Ningbing. Pagkatapos kumain, dadalhin kita para bumili ng candy na nakatusok sa stick. Tingnan mo, lahat ng gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan pang bumili sa iba. Pagkatapos kumain ng dalawa, tinupad ni Bai Ningbing ang pangako niyang bilhan ako ng candy na nakatusok sa stick at pumunta pa kami sa katabing maliit na supermarket. Binilhan niya ako ng ice cream sa supermarket. Dahil ang mga binebentang pagkain dito sa baryo ay hindi masyadong maganda at ang ice cream ay ang pinakasimpleng klase. Pero masaya pa rin ako habang kumakain. Fang Yuan, alam mo ba? Sa amin, may ice cream na tinatawag na Häagen-Dazs na mas masarap kaysa dito na nagkakahalaga lang ng ₱1. Gusto mo bang tikman? Gusto ko. Wala akong masamang intensyon. Kung ano ang nasa isip ko, iyon ang isinasagot ko. Kung gusto mong tikman, kailangan mong sumama sa akin pabalik sa Nancheng. Si Bai Ningbing ay paunti-unting humihikayat sa akin. Plano niyang gamitin ang pagkain para akitin ako at dalhin sa lungsod. Pero napakalayo ng Nancheng mula rito. At wala akong kilala doon. Nandito ako, paano kang mawawalan ng kakilala? Mabilis na sinabi ni Bai Ningbing. Pero ikaw lang ang nag-iisang kilala ko. Kung maging masama ka sa akin, paano kung apihin ako ng iba? Tanong ko, paano ako magiging masama sa'yo? Ipinapangako ko na magiging mabuti ako sa'yo sa buong buhay ko. Hindi ko hahayaan na apihin ka ng kahit sino. Seryosong naging araw ng hiwalayan ni Bai Ningbing. Ang lalaki at babae ay nagbigay ng pinakamasamang hiling sa isa't isa na mamatay na mag-isa. Kinabukasan, diretsong lumipad ang babae para mag-aral sa ibang bansa. Sa wakas, walang pag-aalinlangan, sumuko na sa buhay ang lalaki. Pagkalipas ng 7 taon, si Bai Ningbing, na isa ng dalagang mayaman sa Nancheng, ay bumalik sa bansa para dumalo sa reunion ng mga kaklase. Pagkatapos ng ilang inuman, nagkunwari siyang walang pakialam at nagtanong, "Naaalala ko noong nasa klase pa tayo, may isa tayong kaklase na nagngangalang Fang Yuan. Bakit wala siya ngayon? Hindi ako pupunta, ayokong umalis dito." Pagkatapos kong sabihin yon, tahimik akong kumain ng candy apple at hindi na nagsalita. Tumingin si Bai Ningbing. Nakita niya ang lungkot sa aking mukha. Siguro naalala ko ang malungkot na bagay. Sige, huwag na muna tayong bumalik sa Nancheng. Pero tandaan mo, hindi ka pwedeng kumain ng pagkain na galing sa iba. Ang kaya mo lang kainin ay galing kay Ate Ningbing. Walang kahihiyan si Bai Ningbing at tinawag agad ang sarili niya na ate. Sa nakaraang buhay, hindi niya narinig na tawagin ko siya ng ing-ate sa harapan niya. Sa buhay na ito, gusto niyang tawagin ko siya ng ing-ate agad. Alam ko, hindi rin naman ako kumakain ng pagkain na galing sa kahit sino. Dati nga, binibigyan nila ako, pero hindi ko kinakain. Bulong ko, bakit yung galing sa kanila ayaw mo, pero yung galing sa akin gusto mo? Bahagyang natuwa si Bai Ningbing. Kasi maganda ka, buong puso kong sabi. Hindi alam ni Bai Ningbing kung tatawa o iiyak. Mukhang ang maliit niyang Fang Yuan, bata pa lang, ay marunong ng umarte. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nakipag-usap agad ako sa maliit na batang nasa harap ko. Sinilip ni Miss Bai, kaya't nakipagbulungan na ako sa mga batang nasa unahan. Nang sumilip si Binibining Bai, nakita niya.
Ang dalawa sa amin ay nag-uusap ng masigla, at paminsan-minsan pa akong napapangiti, kaya natural na hindi natuwa si Miss Bai. Lumapit siya at sa pilitang pinaghiwalay kaming dalawa. Anong ginagawa mo? Sumigaw pa ang maliit na bata sa kanya. Halos tumalo na siya sa sobrang pagmamadali at sipain ang kanyang tuhod. Fang Yuan, lumapit ka rito. Pinatayo ako ni Bai Ningbing sa likod niya at handa na sanang pagalitan ang maliit na bata, ngunit nang makita niya ang maliit at payat na batang babae sa harap niya, nakaramdam siya ng pagkabahala. Pakiramdam niya ay isa siyang masamang tao na nambubuli ng mga bata. Higit 20 taong gulang na siya, nakikipagtalo pa rin siya araw-araw sa isang grupo ng mga bata. Napakakakaiba naman yata. Upo, utos niya sa malamig na tono habang tinuturo ang desk. Nang marinig ito ng maliit na bata, natakot siya at hindi gumalaw ang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at talagang sumunod siya at bumalik sa kanyang upuan. Ibinalik ako ni Bai Ningbing sa aking upuan at nagsimulang maglinis ng utak. Ano nang pinag-uusapan niyo at tuwang-tuwa ka? Para siyang isang malaking sisidlan ng suka. Patay na ba ako? Tinanong ko lang siya ng isang tanong sa matematika. Hindi ko alam na magtatanong sa akin tungkol sa problema sa matematika. Hindi natuwa si Bai Ningbing. Nakaupo lang siya sa tabi ko araw-araw. Nilampasan ko pa siya para magtanong sa ibang kaklase na babae. Anong klaseng katwiran ito? Hindi ba't sinaksak ko ang puso niya noon? Tatanungin kita. Puno ako ng ginto sa loob na may halong paghamak at pagkasuklam. Hindi ka nakikinig sa klase araw-araw. Kahit ang pinakasimpleng problema sa aritmetika ay hindi mo masulat. Ano ang silbi ng pagtatanong ko sa'yo? Sinasabi ko ito ng may katuwiran. Sa hitsura niya pa lang, alam kong totoo ang sinabi ko. Napatawa tuloy si Bai Ningbing. Ayos ba? Isang dalubhasa siya na nagtapos sa Yale University sa Amerika. Tapos ngayon ay kinainisan ng batang lalaki na nasa ika-4 na baitang. Hindi marunong mag-solve ng math problem, ang buhay niya ay talagang isang alamat. Nagsisimula ng magsisi si Bai Ningbing sa puntong ito. Sa simula pa lang, hindi niya dapat ipinakita ang sarili bilang isang bobo sa klase. Noong estudyante pa siya, gusto niya ang mga magagaling. Siguradong gusto rin ni Fang Yuan ang mga mahuhusay na estudyante. Ang kailangan kong gawin ngayon ay itayo ang aking persona bilang isang matalinong estudyante. Sino nagsabing hindi ako marunong? Ngumisi siya at naging mayabang. Wala akong hindi alam. Kunin mo ang problema, ituturo ko sa'yo. Wala akong inaasahan, pero inabot ko pa rin sa kanya ang math workbook. Ito ay isang pinalawak na problema na nagpapaunlad ng lohikal na pag-isip ng mga estudyante. Medyo mahirap ang problema. Pero kahit na ganito, paano ito magiging mahirap sa ating dalubhasa? Matyagang ipinaliwanag ni Bai Ningbing ang proseso ng paglutas sa problema. Bukod pa rito, nagsuri pa siya ng 2 paraan ng paglutas. Tumango ako ng paulit-ulit at sa huli, ang aking mukha ay puno ng paghanga sa kanya. Dahil sa maliit na tingin na yon ng paghanga, siya ay nasasabik at hindi nakatulog buong gabi. Pero bago pa man siya makabawi mula sa kanyang pagkasabik. Pagpasok ko pa lang sa gate ng paaralan, nakita ko na naman siyang kasama ang maliit na carrot top. Nakakaya pa kaya ni Miss Bai ito? Talagang sinusubukan ng maliit na carrot top ang kanyang kapalaran. Ang makipag-usap at makipagtawanan sa akin ay katumbas ng hayagang pagsasayaw sa kanyang ipinagbabawal na lugar. Pero kahit nagalit siya, siya ay may malaking pananaw. Para hindi masira ang magandang imahe niya sa aking isipan, nagpasya siyang lapitan ang maliit na carrot top. Nang hapon ding iyon, sinamantala niya ang pagkakataong hindi ako nakatingin at hinarang ang maliit na carrot top sa gitna ng daan. Halika rito, ikinaway ni Bai Ningbing ang kanyang daliri sa maliit na batang babae, na parang isang walang katuwirang malaking bully. Nanginginig ang 2 binti ng maliit na carrot top nang makita si Bai Ningbing na mas matangkad sa kanya ng isang ulo. Anong kinakatakot mo? Kaya ko bang apihin ka? Hindi ako nananakit ng bata. Ang 10 taong gulang na si Bai Ningbing ay medyo makapal ang mukha at napaka-prinsipyo. Anong gusto mong gawin? Tanong ng maliit na batang babae na may takot. Halika, ito ang regalo ko sa'yo. Kinuha niya ang isang modelong eroplano at iniabot ito sa maliit na carrot top. Pinabili pa rin niya ang modelong ito kay Lishu sa bayan. Ngayon, nang makita ang mga mata ng maliit na batang babae na kumikinang, alam ni Bai Ningbing na gumana ang bagay na ito. Para sa akin talaga, hindi makapaniwala ang maliit na carrot top. Para sa'yo ito. Pero may kondisyon ako. Ang malaking boss na ito na si Bai Ningbing na kayang kumontrol sa merkado, gamit ang kanyang karanasan sa pakikipag-ayos na hindi nagpapatalo sa negosasyon. Ngayon ay naghahanda na siyang makipag-ayos sa isang maliit na bata. Anong kondisyon? Mahigpit na niyakap ng maliit na batang babae ang modelong eroplano. Ang cool ng modelong ito. Gustong-gusto niya ito. Hindi ka na pwedeng makipaglaro kay Fang Yuan, naiintindihan mo ba? Nagpahayag ng otoridad si Bai Ningbing. Ang Fang Yuan ko ay isang mabuting bata na kailangang mag-aral ng mabuti. Papasok siya sa pinakamahusay na universidad sa bansa sa hinaharap. Hindi ka na pwedeng basta-basta makipagkaibigan. Huwag na kayong mag-usap sa susunod. Kung papayag ka.
Ang malaking eroplano na ito ay magiging sayo. Habang sinasabi niya ito, mas lalo niyang nararamdaman na nagbago siya. Pakiramdam niya ngayon ay isa siyang kontrabidang babae sa pelikula na sumisira sa relasyon ng mga bida gamit ang pera. Sige na nga, huwag na. Sino ba naman siya para hindi magustuhan na nakikita akong nakikipaglaro at nakikipagtawanan sa ibang babae? Hindi siya natutuwa. Kung ganun, kailangang lutasin ang taong nagpapahirap sa kanya. Sige, pumapayag ako. Tumango ng mariin ang batang lalaki. Napakaikli rin niyang magdesisyon, hindi man lang nag-alinlangan kahit isang segundo. Tumakbo siya habang yakap ang malaking eroplano. Ang bilis ng kanyang pagtakbo ay nagpaakala sa kanya na baka lilipad na ang bata. Pinapanood ni Bainingbing ang batang lalaki na papalayo ng papalayo. Pakiramdam niya ay mas gumagaling na siya. Pagbalik niya sa silid-aralan, nakita niya akong nakaupo doon at seryosong nagsusolve ng mga problema. Nalutas na ang problema sa labas, ngayon kailangan ng lutasin ang problema sa loob. Lumapit si Bainingbing. At nagsimula na naman ng panibagong kalokohan sa akin. O panibagong edukasyon. Nagsusolve ng problema si Fang Yuan. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya habang nakikipag-usap. Yelal, tumango ako at nagpatuloy sa pagsusolve. Nakipag-usap ka na naman kay Suran ngayon? Si Suran yung payat na batang lalaki. Yenan, siya ang representative sa math. Nag-uusap kami tungkol sa homework na pinagawa ng math teacher kahapon. Sagot ko, ganun ba? Huminto si Bainingbing at mumiti. Nagsimula na naman siyang magplano. Fang Yuan, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Anong kasabihan? Ang dumpling ay dapat kainin ng mainit, ang babae ay dapat mahalin ng payat. Sabi niya, tignan mo si Suran, parang matabang unggoy, hindi ka aya-aya. Tignan mo ako. Matangkad, payat at maganda. Ang ganda ko, di ba? Nang marinig ko ito, kahit bata pa lang ako, hindi ko maiwasang mamula. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ayoko marinig. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano, Fang Yuan. Paglaki mo, magiging asawa kita, ha? Walang hiya niyang sinabi ang kanyang plano. Bainingbing, huwag ka nang magsalita. Namumula ang mukha ko, kahit bata pa. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng asawa. Fang Yuan, gusto ko lang na lumaki ka na agad. Paglaki mo, pwede na kitang yakapin, halikan, at pwede rin kitang katabi matulog. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging kalokohan. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla akong tumayo. At sumigaw sa guro na nagtuturo sa harap. Teacher Chen, inaaway ako ni Bainingbing. Nakakunot ang noo ko, namumula ang mata, at itinuro si Bainingbing kay Teacher Chen. Ipinaparatang ang kanyang mga kasalanan. Si Guro Chen sa Filipino ang siyang punong guro ng 401. Ako ang pinakamagaling na estudyante sa klase at palagi niya akong pinapaboran. Ngayon, inaapi ako ng transferi na ito na hindi nag-aaral, bigla siyang nagalit. Bainingbing, anong nangyayari sa'yo? Seryoso ang tono ni Chen Shan, bumaba mula sa plataporma. At hinila ang kanyang tainga para patayuin siya. Bainingbing ang kanyang kamahalan mula sa Bai Group. Ngayon ay hinihila ang tainga ng isang lalaking guro na 20 taong gulang, normal ba ito? Kailaking kahihiyan. Guro, hindi ko siya inaapi. Susubukan sana niyang magdahilan, ngunit hindi niya alam kung paano. Kayong dalawa, pumunta kayo sa opisina ko pagkatapos ng klase. Sinamaan siya ng tingin ni Chen Shan, at pagkatapos ay bumaling sa akin, malambing na sinabi, huwag ka nang umiyak. Pagsasabihan ko siya mamaya. Walang nagawa si Bainingbing kundi ayusin ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang mali. Makalipas ang mga 5 o 6 na minuto, natapos ang klase at sumunod kaming dalawa sa aming punong guro sa opisina. Sige, paano mo inapi si Fang Yuan? Tanong ni Chen Shan sa matigas na tono. Hindi ko talaga siya inaapi. Paliwanag niya, lumingon sa akin na may mapupulang mata. Nakokonsensya at naaawa, akmang yayakapin ako, ngunit nang inilabas niya ang kanyang braso. Hinila ako ni Chen Shan palayo. Fang Yuan,